Ang kaninang iyak ko ay napalitan ng mahinang hikbi at nakaramdam ako ng pagod. I'm tired, emotional and physical. I am tired. Napamulat ako ng mga mata dahil sa nararamdaman na may mahinang yumuyugyug sa akin. Irene, anak, gumising ka. Napatingin ako sa nagsalita and it was Manang. She gave me a smile and she nodded her head simple. Sige na, she said and slowly got up and sat down. Kumain ka na, Irene. Sabi niya at napatingin ako sa isang maruming lamesa na kung saan ay doon nakalagay ang hindi ko malaman na pagkain. Ibinalik ko ang tingin ko kay Manang at simpleng umiling. Wala po akong gana. I said weakly. Hindi, kumain ka Irene para may lakas ka. Sabi niya. Umiling ako at napatingin kay Austin na nasa crib na luma at ibinalik muli ang tingin kay Manang. Napainom na ba ng gatas si Austin? Matamlay na sabi ko and she nodded and I sighed deeply. Mabuti at may awa pa ang animal na yon at binigyan ng gatas ang anak ko at binigyan kami ng pagkain. I greeted and teeth dahil naalala ang kaninang nangyari. Napakawalang hiya niya, sana hindi niya dinamay ang anak ko at si Manang. Ako na lang sana dahil ako naman talaga ang kailangan nila. Biglang hinawakan ni Manang ang mga kamay ko and she softly squeezed it. Napakurap-kurap ako dahil nakakuyom na pala ang kamao ko dahil sa iniisip. Irene, manalig ka sa Diyos. Makakalabas tayo dito. Paano po kung hindi? I said to interrupt what she was going to say. Aray. Napasigaw ako. Dahil bigla akong hinampas ni Manang at galit na tinignan, mumuso ako dahil sa nakitang galit na mukha niya. Irene, think positive. Sabi niya at lalo akong napanguso dahil sa matigas na pagkakasabi niya. Wala akong pakialam kahit pagtawanan mo ang aksen ko, magtiwala ka lang sa sasabihin ko at makakalabas tayo rito ng buhay. She said and just smiled. Pero ako lang po ang kailangan nila at alam kong ako dapat ang isasakripisyo. Kaya magsitigil-tigil ka riyan na. Sabi niya at agad na putol dahil bigla ko siyang niyakap. Thank you Manang. I said with all of my heart, naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin pabalik. Hindi ko po alam ang gagawin kung wala po kayo. Sabi ko at uminit ang mga mata ko kaya napakurap-kurap ako para mapigilan ang nagbabadyang luha. Naputol ang yakapan namin nang biglang umiyak si Austin kaya tumayo ako at pumunta sa kinaroroonan niya at saka siya binuhat. Inihel-hel ko siya para patahanin at hindi naman ako nahirapan dahil agad siyang tumahan ay bumalik sa pagtulog. Napatingin ako bigla sa pinto nang maramdaman na may bumubukas dito kaya bago pa siya makapasok ay umatras ako papunta kay Manang at ibinigay sa kanya si Austin. Pumasok ang dalawang lalaking nakamask at walang preno ang paglalakad niya papunta sa kinaroroonan namin kaya't naalarma ako. Huwag kang lalapit. Sigaw ko sa lalaki at mas binakuran pa si Manang at Austin na nasa likod ko. Imbes na sundin sinabi ko ay parang walang narinig ang lalaki. At bigla akong hinawi patagilid na parang papel kaya't muntikan na akong matumba. At ba? Sigaw ko at pilit na nanlaban sa lalaki dahil pilit niya ding hinahawakan si Manang sa braso pero pilit na umiiwas at kumakalas si Manang sa kanyang hawak. Bitawan mo siya. I shouted again at buong lakas na itinulak siya kaya't napaatras siya. Kahit nakamask ay kita ko ang nanlilisik na mga mata niyang nakatingin sa kinrinig ko ang paghikbi ni Manang na nasa likod ko. Tado, hawakan mo nga ang babaeng to. Sigaw niya sa kasama niya, kaya naman agad na nagmarcha papalapit sa akin ang kasama niya at bago pa siya makalapit sa akin ay hagip ng mata ko ang tinidor. Dali-dali ko tong kinuha at itinutok sa dalawang lalaki. Tumawa ang lalaki. Boba. Akala mo kaya mo kami sa ganyan mo. Sabi niya pero wala akong pakialam. Huwag kayong lalapit. Sigaw ko at sunod ay ang pag-iyak ni Austin kaya rinig ko ang pag-alo ni Manang habang pumipiyok dahil sa pag-iyak. Gusto mo ba mabuhay ang matanda at ang anak mo? Nanunudyong sabi ng isa. Ulul ka. Sino bang hindi? Sabi ko dahilan ng pagtawa nila. Kung ganon, tumabi ka at pakakawalan namin ang dalawa at ikaw.
Sabi ng lalaking kukuha sana sakin. May iwan ka dito. Dugtong niya, pakakawalan nila si Manang at Austin. Mailigtas na sila. Maliligtas na ang mga mahal ko sa buhay. Ang kaninang kamay na nakahawak sa tinidor at nakaduro, yon sa dalawang lalaki ay dahan-dahan na bumaba yon. Irene! Ano ba? Sigaw ni Manang at lubos na umiyak at sinabayan pa yon ng iyak ng anak ko. Putik naman ang ingay. Reklamo ng isa at hinawakan pa ang tenga. Maliligtas na sila, okay lang. Okay lang kung ako ang kapalit, maligtas lang sila. Mabuhay lang sila ng matagal. Lalo na sa anak ko dahil sanggol pa lamang, hindi ko kaya kapag may nangyaring masama sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko dahil sa nararamdamang siya. Saya dahil maliligtas sina Manang at Austin. Lungkot at sakit dahil hindi ko alam kung magtatagal ba ako. O hindi. Hindi ko alam kung kailan ako magtatagal. Hindi ko alam kung masisilayan ko pa ba ang paglaki ng mga anak ko at sa huli ay. Hindi ko alam kung masisilayan ko ang pagtanda ng asawa ko. Kasama ako. Gusto kong umiyak ng malakas dahil sa sakit na nararamdaman sa dibdib ko pero pinigilan ko yon. Tinignan ko ang dalawang lalaki na naghihintay kung tatabi ba ako o hindi. Iniangat ko muli ang kamay na may tinidor. Paano ako makakasiguro? Tanong ko. Simple lang. Dahil asawa mismo ni boss ang maghahatid sa kanila dahil alam mo. Mabait naman yon. Sabi ng lalaki. Natigilan ako at napaawang ang mga labi dahil sa narinig, asawa ng boss nila. Papa ni Kede ang boss nila at ibig sabihin ay ang mama ni Kede ang tinutukoy nila. May usapan kami, pero trinidor niya ako. Kami. Gusto kong magwala dahil sa nagpupuyos na galit, walang hiya siya. Gusto kong masilayan ang pag-alis nila. Matigas na sabi ko. Ay tiyam, sige, pero wag kang magkakamali at magtangka, patay sa min ang dalawang yan. Pagbabanta niya sakin at agad akong umiling. Hindi ko yon gagawin kung tutupad din kayo sa usapan na iuuwi niyo sila nang walang nasasaktan. Sabi ko. Langya, paulit-ulit. Oo nga. Sabi niya at halata sa boses na naiinis. Nag-umpisa na kaming maglakad at lumabas sa silid na yon. Paglabas namin ay pasimple kong pinagmasdan ang lugar. Parang abandon na building dahil may mga ilang hindi pa nabuo at ibang wasak na at pagbaba namin sa hagdan ay kita ang malalaki at matataas na mga damo. Nauna ang isang lalaki at binuksan ang pinto at gano'n na lang ang gulat ko dahil sa lagi bukas ng lalaki sa pinto at pagpasok namin ay maganda ang paligid na parang bahay. Napaisip ako bigla, doon nila nilalagay ang mga nakidnap sa likod at dito naman sila namamalagi sa malinis na kapaligiran. Binuksan muli ng lalaki ang pinto at bumungad sa min ang labas at may sasakyang itim na naghihintay. Nandito na tayo. Sambit ng nagbukas. Hinarap ko si Manang at kita ko ang pagtutol sa mga mata niya pero ngumiti lamang ako at tumango. Sige na po. Para kay Austin, Manang. Sambit ko at gusto ko nang umiyak pero piniligilan. Sa sinabi kong yun ay umiyak ka Manang at tinignan ko si Austin, bumaba ang ulo ko at hinalikan siya sa ulo. Baka ito na ang huli kong halik para sa anak ko but then, I remember Emo daughter. Ang kaninang hikbing pinipigilan ay kumawala dahil hindi ako nakapagpaalam. Sa anak kong babae sa asawa ko. Martin. Tama na yan. Sabi ng lalaki at hinatak si Manang patungo sa sasakyan habang may nakabantay naman sa likod ko para bantayan ako. Bawat hakbang nila ay parang dinudurog ako. Parang dinudurog ako ng buhay. Bawat hakbang nila ay ang paglakas ng iyak ko. Bawat hakbang nila ay gusto ko silang pigilan pero hindi pwede. Hindi pwede. Bawat hakbang nila ay ang kagustuhang tumakbo papunta sa kanila. Alam ng Diyos ang kagustuhan kong mabuhay pa at makasama sila ng matagal dahil hindi ko alam kung hanggang kailan o anong oras ako mamamatay. Naihakbang ko ng isa ang isang paa ko nang isasara na ng lalaki ang pinto. Subukan mo. Tinig ng lalaking nasa likod ko. Pagsara ng pinto ay agad na bumuhay ang engine ng sasakyan at ilang sandali pa ay nawala na ito sa harapan ko.
Hinatak ako ng lalaki papunta muli sa silid at patapon akong tinulak sa loob kaya't natumba ko dahil sa dala ng pagod. At pagod at sakit na nararamdaman ko. Ikinandado muli ng lalaki ang pinto at ngayon, ako na lang ang mag-isa pero okay lang kung ang kapalit ay kaligtasan nila. I don't know how long I've been an idiot, but I just noticed that someone was opening the door so I stood up. When the door opened and a woman entered, I immediately approached her. Tulungan mo ko, please. I begged and I started crying in front of Kade's mother. Alam kong trinidor niya ako pero siya na lang ang pag-asa ko para maligtas dito. Wala akong pakialam kung naaapakan na ang pride ko, maligtas lang ako. Tinignan ko siya ng nagmamakaawa na mukha but she smiled at me sweetly and held both of them with cheeks. Yes, of course, I am here to help you. Thank you. Hindi niya na natapos ang sasabihin because I immediately hugged her. Don't betray me this time, please. I said and end the hug. Kung akala mo ay trinidor kita, ikinim. You're wrong. I'm just playing around of mo husband. She said and I don't know kung ano ang i-react ko, pero may naramdaman akong saya sa puso ko. Then, let's go bago pa tayo mahuli. Sabi niya at hinila ko sa pulso at tumakbo kami papalabas. Habang tumatakbo kami ay may nakasalubong kaming tauhan ng asawa niya kaya napahinto kami. Lumukob ang kaba sa sistema ko at hinila niya ako papunta sa likod niya para protektahan. Sabi ko na nga ba? The man said and smirked. Napalunok ako ng paulit-ulit dahil biglang naglabas ng baril ang mama ni Kade at itinutok yun sa lalaki. Ilang segundo ang pagtitigan nila nang nabigla kami dahil sa inasta ng lalaki, tumagilid siya na para bang binibigyan kami ng space para makapasok. Ibinaba ng mama ni Kade ang baril niya at she chuckled. Ma'am. Sabi niya at tumango din pabalik ang lalaki. Wala akong may naintindihan pero sa asta nila ay parang naiintindihan nila ang isa't isa simpleng tango lamang. Huwag kayong magpapahuli, nasa labas lang si boss umiinom. Sabi ng lalaki at hinila na ako muli ng mama ni Kade, ay teka nga. Hindi ko pa alam ang pangalan nito. Ano pala pangalan mo? I asked it sa gitna ng takbo namin. Kete. Simpleng sabi niya at akmang doon ako sa hagdan bababa nang hinila niya ako, kaya napabalik ako at bahagyang natipalo. Ay aray. Sabi ko at tinignan ng masama si Kate pero ngiwi lang ang reaksyon niya. Sorry. Sabi niya kaya umismid lamang ako. Doon ang daan mahuhuli tayo kapag dyan tayo dumaan. Sabi niya at lumingon-lingon sa paligid na para bang may hinahanap at napatigil ang tingin niya sa gilid at tinignan ko din kung ano ang tinitignan niya. Tambak na mga sari-saring basura at bakal, nagmartsa siya doon at nangalaykay at ilang sandali pa ay lumapit siya sa akin dala-dala ang isang lubid na makapal at mahaba. Hindi ko alam kung aanhin niya yan. Nakamasid lamang ako sa bawat galaw niya at hindi na nagawa pang magtanong dahil abala na siya sa ginagawa sa lubid. Hawakan mo at hihilahin ko din para siguradong sobrang higpit. Sabi niya kaya ginawa ko ang sinabi niya. Matapos naming higpitan ang lubid ay sinipat-sipat niya yon. Okay na to, sabi niya at saka itinali ang pinakadulo ng lubid sa bakal. Nanlaki ang mga mata ko dahil may ideyang pumasok sa isip ko. Don't tell me dyan tayo dadaan. Hindi makapaniwalang tanong ko. Alangan naman doon. Di nahuli na tayo. Sabi niya at agad na ipinalibot sa biwang ko ang lubid at sakto lang para hindi ako masaktan. Ikaw ang mauuna at susunod ako. Sabi niya pagkatapos matali ang lubid sa biwang ko. Tinanguan ko naman siya at tinulungan akong makaakyat sa bintana at dahan-dahan at ingat na bumaba. Nakadungaw lamang siya sa akin habang ako ay pinagpapawisan dahil sa takot at kaba. Takte. Medyo may kataasan pa naman to, binilisan ko ang pagbaba dahil baka mahuli siya ng mga tauhan ng asawa niya. Alangya. Bulong ko sa sarili dahil sobrang sakit sa biwang at braso, pero hindi ako tumigil at nagpatuloy lang sa ginagawa. Konti na lang talaga at nasa ilalim na ako at waa. Pagkababa ko ay agad kong kinalas ang lubid na nasa biwang ko at sininyasan siya. Hinatak niya ang lubid pataas at habang ginagawa yon
ay luminga-linga ako sa paligid dahil baka may makakita sa amin. Puro damo ang nasa paligid at may mga basurahan at tambak na mga bakal. Tara na! Napatalon ako sa gulat at bahagyang napahawak sa dibdib dahil sa nagsalita at si Kate yun. Ang bilis naman niya yata. Parang hindi nahirapan sa pagbaba. Lumilinga-linga lang ako saglit tas pagbalik ko ng tingin sa kanya, nasa harapan ko na siya. Tumango ako at hawak kamay kaming tumakbo at nakasunod lamang ako sa kanya kung saan siya pupunta. Tumigil kami sa may pader at sa gilid ay mga tambak din ng mga bakal. Sininyasan niya akong maunang umakyat at sinunod ko naman habang siya ay nasa likod ko at umaakyat na din. Bawat tapak ko sa mga bakal ay ingat na ingat ako dahil baka bigla akong madulas at makagawa iyon ng ingay at mahuli kami. Hakbang lang ako ng hakbang ng impit akong napasigaw at bahagyang napadaustos. Dahil sa pagtapak ko ay may bumaon na kung ano sa paa ko. Aaray! Halos mangiyak-ngiyak ako at gusto kong maabot ang mga paa pero hindi ko magawa dahil kapag bumitaw ako sa pagkakahawak sa isang bakal ay baka mahulog ako. Tangik, mahinang bulong niya. Tinignan niya ako at ngumiti. Kaya mo yan, ipagpatuloy mo lang dahil baka pag ininda mo pa yan ay mahuli pa tayo. Sabi niya kaya tumango ako at nagpatuloy. Hindi ko natiis ang sakit sa bawat tapak ng paa kung may sugat kaya't di na ako nagtaka nang may luhang kumawala sa mata ko. I bite my lower lip para labanan ang sakit at halos madugo na iyon. Tinignan ko kung malapit na ba kami at isang akyat na lang ay makakalampas na sa pader na to. Hinawakan ko ang tuktok ng pader at doon kumuha ng lakas para mayangat ang sarili at hindi naman ako nabigo. Umupo ako sa tuktok ng pader at dinugaw kung ano ang nasa ilalim at puro mga damo lang naman at may natatanaw akong maliit na sapa at sa dulo ay puno ng mga matatayog na puno. Gubat ang nasa dulo. Biglang sabi niya kaya hindi na ako nagsalita pa. Pareho na kaming nakaakyat at ang sunod naming ginawa ay dahan-dahan na bumaba sa kabilang pader. Andito sila. Napatingin kami sa nagsalita at ang isang tauhan iyon. Habang may hawak na baril sa kamay at hindi nagtagal ay nagsilapin ang iba niyang mga kasama. Bilisan natin! Sabi ni Kade at tumalon na siya, kaya ganun din ang ginawa ko at napasigaw ako dahil nalimutan kong may sugat pala ako sa paa. Peste sana sa kamay na lang huwag na lang sana sa paa dahil ang hirap tumakbo sa lagay ko nito. Tara na! Kate said at pareho kaming tumakbo at medyo ika-ika akong tumakbo pero sakto lang para hindi nila maabutan. Takbo lang kami ng takbo at sunod lang din ako ng sunod kay Kat kung saan man siya pupunta. Tumakbo siya papunta sa loob ng gubat at umalingaw agad ang mga huni ng ibon na nagsiliparan at iba pang hayop nang may biglang pumutok na baril. Huwag kang lilingon. Diretso ka lang. Sigaw niya sa gitna ng pagtakbo namin at ganun nga ang ginawa ko. Lumiko kami at mabilis niyang hinawi ang mga dahon na mahahaba para makapasok kami at nang makapasok ay ibinalik niya muli iyon sa ayos. Sumunod lamang ako sa kanya nang mag-umpisa, muli siyang tumakbo at habang tumatakbo ay bigla siyang napatigil kaya't napatigil din ako at hingal na hingal. Inilagay niya ang dalawang kamay sa bibig at umalingaw-ngaw ang medyo malakas na pagpito niya and out of nowhere. May biglang kabayong sumulpot sa likod ko kaya napatalon ako sa gulat at dumiretso yon kay Kate. Halika na. Sabi niya at kahit hindi niya sabihin ay alam kong pinapasakay niya ako sa kabayo. Medyo alam ko kung paano sumakay sa kabayo kaya walang kahirap-hirap akong umakyat sa kabayo. Nasaan sila? Alang ya patay tayo nito kay boss kapag nakawala yon. Sinasabi ko nga ba traidor ang asawa niya. Napapalunok ako habang naririnig ko ang mga boses nila hindi kalayuan sa amin. Bilisan na natin. Nakikiusap na sabi ko dahil hindi ko gustong mahuli. Mabilis siyang pumasan sa kabayo at ang pwesto namin ngayon ay ako ang nasa likod at siya naman ang nasa unahan at nagpapatakbo ng kabayo. Inilagay ko ang magkabilang kamay ko sa mga balikat niya at ilang sandali pa ay umingay ang kabayo kasabay ng mabilis nitong pagtakbo. Ang bilis ng kabayo. Sobrang bilis kaya kinuha ko ang kamay sa pagkakahawak sa balikat niya at inilipat yon sa biwang niya at ipinikit ang mga mata. Hindi ko kaya magmulat ng mga mata at tignan kung gaano kami kabilis dahil parang maduduling kasi ako. Ilang sandali pa ay tumigil ang kabayo
Kaya't iminulat ko ang mata ko, tumambad sa akin ang maliit na kalsada at may sasakyan sa harapan namin. Bumaba ako ng kabayo at ganoon din ang ginawa ni Kate. Tinignan ko siya at biglang nag-init ang mga mata ko. Hindi ko napigilan at niyakap ko siya at may luhang kumawala sa mga mata ko sa sobrang tuwa. Salamat I said and I felt that she caressed Emma back. Kumala siya sa yakap ko at tinignan ako habang nakangiti. Tumahan ka na at tayo na. Baka maabutan pa tayo. She said and I nodded like a child. We quickly got into the car in front of us at umupo kaming dalawa sa passenger seat while she's on driver's seat. Mabilis kong isinukbit ang seatbelt at ganun din siya at napasigaw ako sa gulat dahil mas mabilis pa siya kay Flash nagpatakbo. Nabigla ako doon. Sigaw ko sa kanya at tinawanan niya lang ako. I held up my chest dahil hindi pa nakaka-move on sa gulat. Sana naman sinabihan niya ako, parang mamamatay ako sa kaba at gulat. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat nang may biglang nagpaputok ng baril. Ano yun? San galing yun? Gulat na tanong ko sa kanya at tinignan ang likod namin. Ganun na lang nanlaki ang mata ko nang may itim na sasakyan na sumusunod sa amin. Tinignan ko si Kate. Sheesh! Sabay naming sabi ng may nagpaputok na naman at talagang kami ang target. Lang yan naman, gusto ko lang naman mabuo ang pamilya ko at sumaya pero hindi ako aware na pati ito ay kailangan kong maranasan sa buhay ko. Kumapit ka! Sigaw niya. Alam ko. Sigaw kong pabalik sa kanya at sabay kaming napatingin ng masama sa isa't isa. Gaano kabilis? Hayop sobrang bilis. Parang naiwan ata kaluluwa ko sa pinanggalingan namin kanina. Gaya kanina ay ipinikit ko na lang ang mga mata at nagdasal na sana ay makalayo kami at hindi na masundan pa. Ikiway? Anya? No. Sigaw ko at pikit pa din ang mga mata ko. Tumawag kay ng pulis. WHY hell your eyes at closed. Sigaw niya. Natatakot ikaw. Sigaw ko pabalik. Here. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil may pumutok na naman. Tumigil kaya diyan at tumawag kaya ng pulis. Sigaw niya at naramdaman kong may inilagay siya sa lap ko kaya napamulat ako ng mga mata at tinignan yon. Mabilis kong kinuha ang cellphone kahit na nanginginig ang mga kamay ko. May sinabi siya sa akin na lugar at agad kong idinyal ang emergency call at sinabi ang lugar na yon.